Pick up location sa Taguig, hindi doon sa opisina, hindi doon sa shop ni Motolusi. Hindi. Okay. Hindi sa shop ni Motolusi. Si Motolusi po ang drop-off. Sila ang buyer. Si Motolusi ang buyer, tapos ang seller, yung nasa Taguig. Yes po. Ito po ang tanong ko, unang-unang tanong ko dun sa babae from Motolusi na nakita kami sa barangay. Bakit hindi mo sinend yung details nung binook mo doon sa seller? Kasi makikita yun eh. Kahit sabihin mong iba yung name ng driver, pareho dapat yan ang plate number ng sasakyan. Make sense, di ba sir? Hindi, if ever na ganun nga nangyari, mag-iiba yung plate number ng sasakyan kasi magkaiba ng binok eh. Unang-una yung sa inyo, iba yun. Yung sa kanila, iba. Oo nga sir. Ito nga po eh. Ito nga po sir yung point. Kung nag-book talaga si Motolusi, bakit yung booking niya, yung booking details niya, hindi niya sinend dun sa seller? And then si seller, bakit hindi niya connect yung, kung may sinend nga talaga si Motolusi na details sa kanya, bakit hindi niya connect dun sa details from Motolusi kung ano yung plate number na sasakyan? Dapat. Pala sana makita na nila eh, na iba yung binook nitong ni Motolusi dun sa binook ng scammer. Dapat. Oo, dapat. Pangalawang point sir. Di ba nga na-cancel yung, yung booking ni Motolusi kasi wala nang pick upin si driver eh. Kasi pick up na ng driver namin. Tapos pinicturean ni seller yung ID ng driver namin, pati yung, yung helmet doon sa loob ng sasakyan, isinend kay Motolusi. Ikaw sir, hindi ka ba magtataka? Paano na-pick up yung item mo and na-cancel yung booking mo? Makes sense. Makes sense, no? Diba? Doon ka lang dapat alam mo na eh. Paano sinong pumick up ng item ko? Na-cancel yung booking ko. Diba? Doon pa lang magtataka ka na eh. Di sana habang nandun pa lang yung driver, palabas pa lang siguro doon di pa napakalayo, nahabol na nila. Tama. Diba? Tama. Pangatlo, sir. Kaya nakalimutan ko na yung mga sasabihin ko. Pangatlo, eto pa. Noong nagpunta kami doon sa may barangay, pinakita ko kasi yung iba nga po, account ng asawa ko yung nasa Lalamove. So number niya yung nandun. Yung si scammer, nag-text siya sa mismong number ng asawa ko. So nakasave yung convo nila sa cellphone ng asawa ko. Pinakita ko dun sa babae from Motolusi yung conversation. Sabi ko, familiar ba sa'yo tong number na to? Pinakita ko sa kanya. Ang sabi niya, sa releasing namin yan eh. Sa releasing daw nila yun. Sir, yung pinakita ko sa kanyang number, yun yung number ng scammer. So, kilala niya. Diba? Oh, okay. Kaya pala alam yung binok sa inyo kasi Tagalog nga. So, tama pala yung assessment ko na inside job yan. Inside job yan, sir. And then, pangalawa, yung number kasi, sinerge ko siya sa FB. So, may lumabas na pangalan sa FB nung number ng scammer. Pinakita ko ulit sa kanya, second time pinakita ko sa kanya, kilala mo ba to? Tapos sabi niya sa akin, ayan yung number na nagbebenta ng murang helmet, yan yung sinesend sa akin ng mga kapwa ko, seller. Pangalawa sabi niya, kilala niya pa rin, di ba? Yung pangatlo, sir, na tinanong ko sa kanya, hindi niya na daw kilala, tapos tinakpan na nung lalaki, nung Hubert yung bibig niya, sabi sa kanya, huwag ka nang magsalita. Okay. So, may tanong pa akong isa, bakit nadadama yung RTIA dito? Ano yung sinasabi nila na parang pinoprotektahan ng RTIA yung... Pinanood niyo po ba ng buo yung sa... RTIA? Yes, pinanood ko. Ayun, sir, kasi yung reason lang naman kung bakit nagpunta doon yung mag-asawa is to take down the post. Reason kasi, nag-aalala na sila sa safety nila. Kasi nga, may pabuya may 20K na pabuya. Nakiusap na kami ilang beses sa Motolusi, nakiusap kami sa kanila through dun sa mga police sa may Las Piñas, and then nakiusap na rin kami sa kanila sa page nila na i-take down yung post kasi nakikipagtulungan naman kami pero hindi nila ginawa. Ang dami nang nakabasa, ang dami nang nakashare, ang dami na kung sino-sinong mga nangyayala. Meron pa nagsasabi na mag-ambag ako ng 1K, ipatumba na yan. So, yun yung reason kaya sila nagpunta sa Rafi Tulfo. Kasi hindi naman nila alam kung sino yung mga tao makakasalubong nila. Malay mo ba, di ba 20K is 20K pa rin Tama. Pero nagtataka nga ako ba't nila dinadamay ang RTIA? Wala naman ako nakitang mali sa ginawa ng RTIA. Wala po talaga. Wala talaga. Kasi kapag since nadamay na si RTIA, mabubuking nga lahat ng mga loophole dun sa claim nila Ang dami. Sabi ko nga, itanong nyo
doon sa babae from Moto Lucy kung may booking ba siya from Lalamove. Wala siyang maipapakita. Kasi So- wala naman siyang booking na nag-go through eh. Hindi nga nag-go through yung booking niya. Simply because kinancel ng driver dahil wala nang pipick upin. So ang base kasi dun sa post nila, parang lumalabas sila yung pick-up point eh. Tapos hindi na sir, i-deliver. So yun hindi yung pala mali. sa Taguig Yun pala. yung mali sa ano. Oo, yun yung mali sa post nila. Hindi sila yung nag-book. Una nga eh, sabi ko nga sa kanya dun sa Mayos Police Station, kung totoo sir, wala dapat kami pakialam sa inyo kasi hindi naman kayo yung kliyente namin eh. Tama. Ang kliyente namin kung sino yung nag-book. Tama. Kasi una-una, mali pa namin kung sa inyong item yan. Wala rin naman sa aming resibong binigay. May picture mo ba yung mga helmet na yan? Yun yung sabi ko dun sa babae. Tama. Oo, tama. Eto sir, i-analyze nyo lang po itong sasabihin ko sa inyo Nag-book si Moto Lucy, kilala mo, na-cancel. Diba, na-cancel. Ang nag-cancel si driver, kasi nga wala nang pipick upin eh. Yun yung pinupoint nila, kinancel daw ng driver. Tapos sabi nila, 3 times daw kinancel ni driver yung Lalamove booking nila, same driver. Sobrang imposible po nun sa Lalamove. Simply because kapag ang driver nag-cancel, 10 minutes siyang hindi pwedeng mag-accept ng booking. And what are the odds na after 10 minutes, siya pa rin yung makaka-receive ng same booking? Imposible. Sa twice pa lang po, imposible na. Thrice pa. Anyway, actually ma'am, irrelevant na yung sinasabi nila na yun dahil kahit na mag-book sila, wala rin mapipick up yung driver. The mere fact na na-pick up na yung item, kahit maghapon silang mag-book, irrelevant na yun eh. Exactly po. Tapos po sabi, ang kiniklaim nila, kasi gabi sila nag-post sasabi nila na baka daw kaya daw, ang inisip daw nila, kaya daw gabi na wala pa rin daw yung booking kasi inisip daw nila baka naman na-disgrasya yung driver. Yun na nga yung point eh, kung na-disgrasya yung driver, ba't hindi niya matawagan? Eh kasi nga wala kayong booking, wala sa inyo yung wala sa inyo yung details ng driver. So wala na ipakita sa inyo? Yun. Wala na ipakita sa presinto? Wala sir, ang napakita niya sa amin yung cancel na booking, which is walang bearing yun. Cancel yun eh. Hindi yun successful transaction. Ayun nga, ang point siguro nila doon, binook namin yan, tapos kinancel nung driver dahil wala nang pipick upin. So totoo